ladies and gentlemen, please welcome Robin Angeles and Angela Muji. Okay, photo muna tayo. Of course, we will jump straight into our press conference. So please look towards the left side of the room. Maraming salamat po to all of our dear friends from the media. Tingin naman po tayo towards the center. Para sa ating official photographers from Viva, thank you so much. At ngayon naman po towards the right side of the room. Thank you so much. Alright, great stuff. Pati muna tayo, Robin and Angela, with your mics. How are you doing today? Hello, good afternoon, everyone. Thank you for attending our Pocket Press Con today. I'm excited to answer your questions and also to share with you kung gaano kami ka-excited about this project. Good afternoon po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa pagpunta niyo dito. Thank you po. Thank you so much. You may now take your seats. Just a few reminders for our dear friends from the press. Alam niyo naman na po, I'm sure you all know the drill. We do have a limit of questions for 2 questions per media outlet. And of course, alam niyo na rin po, let's maintain a happy and light atmosphere during our press conference. Maraming salamat po. So ito po, magbabanggit ako ng names. Please be on standby. Our first batch consists of June Lalin, Ana Cerezo, Bobby Requentina, Kate Atahar, and Tessa Mauricio. Simulan po natin from Abante, Mr. June Lalin. Yeah, hi. Good afternoon. Siyempre, congrats and good luck. Ang lapit na ng January 14. Yan. Robin, Angela, hindi ba kayo masyadong nape-pressure? Kasi usap-usapan, sa ganda ng dalawang trailer, usap-usapan sa online world na ito ang first movie of 2026 na inaasahan nilang magiging blockbuster. Siyempre po, hindi po namin madadenay na may pressure po talaga. Kasi unang movie nga po na inaasahan and unang movie rin po namin na pinagbibidahan. Ito po yung magiging career-defining moment namin, kaya sobrang pressured po kami. And para pong hindi na kami ma-pressure, iniisip na lang po namin na whatever happens, it's God's will. Yeah, Robbie. Ako po, hindi naman po mawawala yung pressure, syempre. Talagang kinakabahan po kami kasi pinakaunang pelikula po namin ito ni Angela. Tapos, napakalaking pelikula pa po nito na pinagkatiwala ng Viva sa amin. Kaya binigay po namin yung best namin dito pero hindi po namin kayang alisin yung pressure talaga. Yeah. Pero ang ganda, no? Ang tindi, ang positive ng reaction ng mga tao. Lalo na dito sa second trailer, di ba? Yes po. Happy po kami and grateful po kami na the second trailer also received a lot of good feedback. As far as I know po, yung first trailer natin has already gained 28 million across all social media platforms and sobrang nakakataba po ng puso. Kaya grateful po kami talaga sa mga walang sawa nagsusuporta po sa amin. Yan. At syempre, tuwang-tuwa mga fans. Ang dami nyo ng mga malls na nilibot. Pero ang mas natutuwa sila, kakaiba daw ang yakap mo, Robin, kay Angela. Hindi po nung last time kasi na-miss ko siya, tagal namin hindi nakita. What do you mean ang tagal? Siyempre yung nag-Christmas break po. Okay. So hindi kayo nagsama ng during Christmas? Hindi po, umuwi po ako sa Pampanga eh. Oo. So ngayon lang ulit kayo nakita or nakita na kayo lately? Nung sa last mall show po. When was this and saan? Yan yun. Sa Pampanga po. Oh. Last week. After New Year? 3 days ago. This weekend. Opo. Oo.
So how was it? Kumusta yung muling pagkikita nyo after ma-miss nyo ang isa't isa? Obvious po si Raven, natagal po namin hindi nagkikita. Although nag-uusap naman po kami sa phone, iba pa rin po kasi yung pag magkasama kayo. And nasanay na po akong kasama ko siya halos araw-araw. Kaya kapag di ko po siya kasama, parang ang lungkot. Ako rin parang hinahanap ko na siya. Pag hindi kami magkasama. Nung nakita kami nga, nung nag-mall show kami last time, nasa van kami, sabi ko, tagal kita hindi nakikita. No? Yung parang nakatingin lang po ako sa kanya ngayon. Opo, namiss namin itong mukha. So, pero anong unang eksena pag nung makita mo siya, Robbie? Anong unang ginawa mo? Inaap po siya. Niyakap mo siya. Tapos? Oo. Sinundo ko siya sa van kasi hindi po kami sabay pupunta doon. Oo. Yan po. Kasi naap ko siya. Yung pinauna ko ginawa. Oo. Angela, pagyakap niya sa'yo, anong naramdaman mo? Yung sobrang pagka-miss niya sa'yo? Or anong meaning ng yakap na yun? Ano po, sobrang na-miss po namin yung presence ng isa't isa. Kasi nasanay na po kami na magkasama and also kami po, parang, di ba sabi po ni Raven sa akin niya nakukuha yung lakas ng loob niya. Pero sa totoo lang po sa kanya din po ako kumukuha ng lakas ng loob. Yeah. So, nung nag-meet po kami after just a few days, parang it felt like 3 weeks. Okay, pero sobrang, parang ang tagal. Ganun. Ano naramdaman mo sa yakap? Kilig, para kang nakuryente, may mga ganun. Comfort po. When I hugged Raven, I felt safe. Really, yeah. Ang bongga, no? Talagang yung tiwala niyo sa isa't isa, talagang gano'n. Kaya comfort yung naramdaman mo. Pero yan, again, good luck. And we're so excited with our werewolf boy. Yan. Sana nga, 1 week pa di ba? Pero yun, sana mabilis yung pagdaan ng mga araw para makapanood na kami, di ba? Yan. Good luck! Thank you po. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat po Sir June for that play-by-play of their recent rendezvous. Maraming salamat po. Moving on to Ana Cerezo from ABS-CBN. Hello! Since na-mention nyo na you admitted na you do feel pressure, ano yung nakatulong ba nung nakita nyo yung second trailer or napanood nyo na ba yung final cut ng film? So how, based na lang sa trailer, how content are you and happy sa nagawa ninyo or ano yung mga thoughts ninyo? Nasabi po namin na malaki po yung pressure. I think it comes from yung outside factors na this is the best-selling melodrama since 2014 until Yeah. now. And also kahit ginawa po namin yung best namin on set, even after watching the trailer, we can't help but feel pressured na ang ganda niya. Sorry, hindi naman gusto pagbubuhat ng sariling bangko. But nagandahan po kami sa trailer and nakaka-proud po makita yung pinaghirapan nyo. And nakaka-pressure siya because hindi po namin alam kung ano yung hawak ng future. So, parang while waiting for what will happen, kinakabahan po kami sa outcome. Pero very happy naman po kami with the challenge Rab. Ako naman po, parang mas na-pressure po ako nung napanood ko yung trailer. Totoo po. Kasi parang nung napanood ko pa yung first trailer, ang ganda po talaga niya. Hindi po dahil pelikula namin siya. Grabe din po kasi yung story ng film. Kaya sobrang na-pressure po ako lalo nung napanood ko yung trailer. Paano nyo ma-rate based sa trailer? Kung kayo ang mag-rate, ano rating nyo sa on-screen chemistry ng dalawa? Ako dun sa movie po, 10 out of 10 yung chemistry. Yes, a perfect. Parang first time po namin nagawa ni Angela. So, Angela. Ako din po. Parang ano po, nahihiya po ako kasi parang nahihiya akong pakinggan. Pero, pero yun po, mas gusto ko nga po yung chemistry namin sa movie na to kaysa sa previous projects kasi mas intense po for me and mas strong. Last question na lang. Kamusta rin yung naging promotions nyo for this film?
Did it help you become closer since, ano ba, kailan pa ba kayo nag-mall tour? Since last year? Since December pa po kami nagmo-mall show and also lumilipad po sa ibang places. Masaya po. Actually, we enjoy it. And even though it gets tiring sometimes, iniisip po namin na pinopromote namin yung movie namin para makilala ng ibang tao, ng mga casual viewers. And kapag nagpo-perform po kami in front of people, napapakita po namin yung trailer namin, parang nakakabusog po siya. Nakawala ng pagod. Parang yung pagpo-promote po namin ng movie, sobrang saya. And mas napalapit po kami sa isa't isa. Tapos ang dami po namin nami-meet na mga tao na, halimbawa po si Tito Boy, si Sir Luis Manzano. Grabe po, parang napapanood lang po namin sila nung bata kami. Tapos yung promo po na naibigay sa amin, nakita na po namin sila, di ba? Ang saya lang. Nakakakilig po Oo. sobra. Okay, thank you. Thank you po. Nakakatuwa naman kayo. Salamat po. Congrats! Alright, maraming salamat po, Miss Anna, for those questions. Now moving on to Bobby de Quintina from Manila Bulletin. Magandang hapon and thank you, Phoebe. Hi, Robin and Angela. So, nung holiday season ba may naganap na exchange gift sa inyong dalawa? At pwede malaman kung what can you share? Ako po, hindi ko po naabot sa kanya ng holiday season. This January lang po because we spent Christmas with our families. And ayun po, nag-gift naman po kay Robin ng something that he will be able to use kapag wala po siyang plan. Pag wala na. Yes, Robin. Sobrang sweet po ng gift niya sa akin kasi palagi yun yung pinoproblema ko. Pag halimbawa po walang glam team, pupunta po ako sa mga ganap, nagmo-mall show ako palagi, wala akong makeup. Tapos, palagi mini-makeupan niya ako. Tara, nagkaroon po ako ng love team na makeup artist pa. Tapos, nung Christmas po, 3 days ago lang po niya binigay. Pero gift niya sa akin ng Christmas, binila niya ako ng mga makeup. Sabi niya, halika dito. Nilagay niya po sa akin, siya mismo nag-makeup sa akin. Ilalagay daw po niya yun pag nagmo-mall show kami. Kasi yung regalo ko naman sa kanya, hindi ko pa po nabibigay. Pero how would you describe yung gift mo sa kanya? Ha? How would Hindi you yun, describe? yung bouquet, flowers na yun. Okay, kayo ba naniniwala sa mga rituals like movie nyo nga itong like para swertehin, maging blockbuster? May mga ginagawa kayo special ritual para like nagkatay kayo ng manok or what? Or May mga ganun daw, may mga ganun daw nga po. Kayo ba naniniwala sa mga ganun? Ako wala naman po kaming wala naman po kaming ginagawa ritual. Palagi lang po namin pinagdadasal na kung ano man pong plano ni Lord, siya na pong bahala sa movie. Ang mahalaga po, binigay po namin yung best namin sa movie. Yan po. Angela. Same po. Wala naman po akong ritual. Ang iniisip ko lang may ginawa ko siguro ng New Year. Kasi kumain ako ng grapes sa ilalim ng table. Pero aside from that, wala na po akong naisip. And same with Rob po, lagi ko po siyang pinagdadasal bago matulog. Kasi iniisip ko po talaga siya. So, Hirap matulog kasi malapit na. Yes. Okay. So hindi kayo makatulog masyado na O hindi po talaga. Nahirapan po talaga ako makatulog lately kasi kinakabahan po ako. Ito na po yun. Ito po yung pinakaunang pelikula po namin. Kaya sobrang nakakaba po. Based sa trailer, ang ganda. So talagang kaabang-abang yung movie. Ano? Gusto ko siya matuloy talaga. Okay, last na lang. Pwedeng ibigay niyo ang wish ninyo sa isa't isa. Like si Robin, anong wish mo kay Angela and vice versa. Angela, wish mo kay Robin for 2026. ang wish ko for Robin this 2026 is that manominate siya and manalo siya ng Best Actor. Wow. And also, magka-MMFF po. Sa ano po namin, sa ano yun, sa message, sa para nakapin po yun, nakapin po na magkaka-MMFF tayo this year. Nakapin po yun, pangarap namin. So, why not? Robin, wish mo kay Angela. Ako ano po, wish ko lang kay Angela, 2026. ano ba wish ko siya?
Hindi wish ko lang po sa kanya, good health, mas madami pa po kami trabaho together. Tapos, din po siya, sana po makatrabaho namin yung mga iba pong mga veteranong artista. Sana magkasama pa din kami. Sa next project. Yun yung wish ko. Okay, congratulations yan, Masaya. Thank you. Thank you po. Thank you po. All right, thank you. Send it out to the universe. Manifest lang. If it's meant to happen, it will happen. Amen. All right. Next up, from Random Republica, Kate Adahar. Kasi yung movie niya parang mabigat yung mga emotions. Would you consider yung movie naging healing for you or parang you had to expose a lot of emotions from the past? So yun yung experience. Meron ba naging healing for you? I think the healing part for me was towards the end ng taping because I felt like I could finally let go of Sarah. During the shooting, I was holding on to a lot of heavy and depressing emotions. And at that time, I was also getting a lot of hate. And I would say na that hate pushed me. It helped me bring out the emotions that Sarah needed. It's just exactly what I needed. Noong time na yun. Kasi mas naging mabigat, mas naging totoo yung nararamdaman ko kasi talagang masakit. Kasi sometimes when you're an artist, people think that you're heartless, like you can't experience emotions. But as Sarah, I needed all the vulnerability that I could get. And parang nasulit ko yun. The entire shooting po, parang sobrang lungkot ko talaga. Yun po. Pero may times naman na sobrang happy with Miss Candy, with Miss Lorna, kasi sila po yung happy pill on set. And yun nga po yung healing part towards the end kasi I could finally, I'm free. I can let it go now. Ako naman po, siguro, ang healing sa akin dito, nakaiyak po ako na maayos dito. Nalabas ko yung emotion ko talaga. Kasi ako po as a person, hindi po talaga ako umiiyak. Hindi ko pinapakita sa tao na umiiyak ako. Ayoko, nalulungkot ako. Gusto ko masaya lang ako. Pero dito sa pelikulang to, natutunan ko po na hindi masama maging mahina. Hindi masama magpakita ng emosyon mo. And sobrang dami ko po natutunan sa pag-arte dahil sa pelikulang to. Dahil kay Direk Chris, dahil kay Angela. At sa mga kasama po namin mga veteranong aktor doon, sobrang dami po namin natutunan ni Angela. Yun po. Thank you. And Thank last, you. napag-usapan yung wishes niyo sa isa't isa. Pero ano yung personal goals? May gusto ba kayong pag-uwi or pagpatuloy ng pag-uwi? Ako po, gusto ko pa po mag-improve sa acting. And gusto ko pa po sana magkaroon ng more projects. Kahit anong projects na ibigay po sa akin will be a great blessing for me. Pero pangarap ko po this 2026 is magka-billboard sa EDSA. And also, ayun po, ma-help mag-retire yung dad ko. Kaya gusto ko po ng maraming projects. This 2026. Ako po, atong 2026, gusto ko pa pong gumanap sa marami pang roles. Yung mga malalalim, yung parang ganito, yung Werewolf Boy. Tapos gusto ko po matry namin ni Angela lahat ng genre. Talagang kahit ano pong ibigay nilang projects namin, tatanggapin at tatanggapin namin ni Angela. Hindi po kami magre-reklamo kahit sabay-sabay yan. Yun po yung parang wish ko lang sa 2026. Yung masaya lang kami, tapos madami pong trabaho. Basta trabaho po, hindi namin tatanggihan. Yun po. Thank you. Thank you po. All right, loving all the personal goals. Thank you so much. This Kate, and now finishing off batch 1 for today from the Manila Times. Let's hear from Tessa Mauricio. Thank you. Happy New Year, guys, and congratulations. I think, yung wish niyo makasama sa MMSS, parang
slightly nangyari na siya because lahat ng movies we see the trailer no just before watching it and yung posters nyo are all over talaga and I think people are really excited to see your movie very soon. Ang hirap nga niya no, for a first movie. Ang tanong ko muna kay Robin, did you research on, like, kung, like how werewolves are and mga animals are? Oo. And sana makwento mo sa amin yun. And when doon sa shoot, did you actually feel na, I actually really became the werewolf boy already? Yung po sa workshops namin, isa ng video, para 1 hour po siya magpi-play ng video na wolf na naglalakad. Tapos ginagaya ko po yung kilos ng wolf, kung paano siya maglakad, kung paano siya kumain, kung paano siya mag-react sa tao. Kasi lahat po, detalyado po tinuro ni Miss Ana sa akin yun kung paano talaga gumalaw yung wolf. For 1 hour, bawal po ako mag-break. Kasi wolf lang ako. Tapos, may ginagawa po siya sa akin na parang, ang gagawin mo pag ginanto ka ng tao, wolf ka, di ba? Bawal po ako mag-break, 1 hour yun. Tapos sa shooting po, hindi na ako hindi po ako masyado nahirapan na nung nasa shooting kasi feeling ko po talaga werewolf na ako. Hindi, parang hindi ko nga po masyado nakakausap yung kapatid ko sa shooting eh. Kasi wala po akong, parang nananahimik lang talaga ako. Kasi feeling ko hindi po talaga ako nagsasalita. Your character talaga. Opo. Nakapaa po ako. Kasi sa shooting po mismo, yung location namin po kasi mga mag-grass, gano'n. Tapos nakapaa lang po ako the whole time. Buong taping. Tapos hindi ako nag-makeup. Tapos yung dumi, sinasadya ko po talaga dinudumi ko yung sarili ko. Yun po. Anong character or trait ng werewolf do you think as people, will be good for us to emulate? Ano yung sa tingin mo magandang kunin from what werewolves are like? Yung siguro, yung hihintayin ka niya kahit gaano katagal. Saka yung loyalty niya. Nice. Yan po. Angela naman, I think siguro yung isa sa pinakamahirap na kailangan mong i-deliver is, to actually act with somebody who hardly has lines. Di ba, minsan wala namang masyadong sasabihin si Rap. Paano ko yung tinawid? How were you able to handle that? Ano yung cues na hinanap mo para magawa mo yung mahirap na pag-acting na yun? For me po, I think mas mahirap po yung part ni Robin na wala siyang kahit anong lines. And for me po, nadalian po ako mag-work with Robin because kahit wala siyang lines, he can clearly communicate kung ano yung gusto niyang sabihin through his eyes and his actions. So, when we're acting together and iniisip ko po na parang pet dog siya. Na parang, sit. Tapos parang nakakaintindi mo siya. Pwede ko siya kinakomand na mag-sit or like eat or stop, go. Yun po. Ginawa po niya akong aso. Oo nga, di ba? At least devoted na dog naman, di ba? So, in doing all these difficult scenes, what did you learn about each other? Is that when Robin is committed, he is committed. Kasi I could tell na it was really hard. Kasi nasa gubat po kami, tapos nakapaa po siya, and masakit po yun sa paa, tapos umuulan pa, malinaw. Tapos hindi po siya natatakot na matumihan, hindi po siya natatakot na tumakbo ng nakapaa kahit masakit po sa paa, tapos buhat niya pa po. So doble yung weight sa feet. And nagkakasugat na po siya. Tapos yung totoo pong kinakain niya yung patatas ba yun? Yung kamote. Kamote na hindi pa binabalatan. Kinakain niya po talaga. Tapos hindi siya nanidiri. So, I love that he's really committed to his role. And, yun po, hindi po siya nahihiya kasi he loves what he does. That's very good to hear. How about you, Robin? What have you discovered about the Ito mind? naman po, sobrang committed din yan sila. And sa amin dalawa, parang dito sa Werewolf Boy, parang kahit na-lock-in kami sa taping, hindi kami masyadong nag-uusap. May may parang, okay, shooting muna tayo, trabaho muna tayo. Naka-focus po talaga kami na sobra sa shooting. And for a last question, ang sabi mo Robin kanina when you were saying your wishes for 2026, daming kami
kami ni Angela. So, is that what we can hope to see for the rest of 2026? Talagang magkasama kayo sa mga projects by choice? Kahit ano naman po ibigay sa amin, tatanggapin namin ni Angela. Kung sakali man may iba kami makakasama sa pelikula. Mas Pero maganda po yun kasi magkasama. mas maganda po magkasama kami. Pero mas matututo po kami pag may iba pa po kami makakasama. Congratulations to the two of you. I think Thank you 2026 po. could be your year pareho. Sana po. Thank you. Thank you. Great questions, as usual, Ms. Tessa. Thank you so much. And now for batch 2. Listen up, we have Jeff Fernando, Alan Policarpio, and finally Nurse Almo. For now, let's listen from the Daily Tribune. We have Jeff Fernando. Hello, Robin and Angela. Ayan. First question natin is, napansin ko dun sa trailer na sa remote area kayo nag-shoot, di ba? Ayun. Kamusta si Direk Chris bilang dahil ito ang una yung pelikula, di ba? You have to deliver talaga. Kamusta siya bilang director? Stricto ba siya? Bawal ba mag-cellphone? Bawal mag-social media during work? Well, Si Direk Chris po, sobrang particular siya with his time. Gusto niya po na susunod lahat sa schedule. And what we love about Direk Chris is that kahit sobrang strict siya with his time, he is not sobrang strict sa amin. He lets us do what we need to do. Ina-encourage niya po kami to act on our own accord. Hindi niya po tinuturo yung sobrang detalyado. Sinasabi lang niya yung kung ano yung dapat mong maramdaman. And then, ikaw na yung magko-connect ng dots and ikaw na yung magde-deliver. That's what we love about him. Hindi po siya mahirap na trabaho. Sobrang saya pong kasama ni Direk Chris. Lagi po kami kumakain ng sabay. May food po siyang dala. Nagpapaluto siya or nagluluto siya. He's just a joy po. And I really love Direk Chris. Well, happy birthday, Happy Direk birthday, Chris! Robin, ikaw, may gusto kang share kung working with Direk Chris. Si Direk Chris po, grabe. Kung anong oras yung nakalagay sa call sheet na backup, yun po yung backup nyo. Hindi po yan mag-overtime kahit 1 minute. Tapos, yung pinaka-gusto ko kay Direk Chris, na pinaka-natutunan din namin ni Angela, mahal na mahal niya lahat ng tao niya sa set. Pantay-pantay po yung tingin niya sa lahat. Gusto niya po pag meron siyang pagkain, lahat meron. Diba may mga biscuits po siya, papaikot po niya yun, papamigay niya sa mismo. Tapos po, gusto niya masaya lang palagi kami. Hindi niya po gusto yung parang mabigat na set, gano'n. Tapos, ang pinaka gusto ko po sa kanya, sasabihin lang po niya kung ano yung gusto niya makuha. Tapos kami na pong bahala gagawa. Tapos sasabihin po niya, yung parang inaano po niya kami. Ginagano, taasan mo, babaan mo. Yun po yung kaya sobrang natuto po ako sa shooting namin ng Werewolf Boy. Kasi grabe po yung ni Direk Chris. Kahit na wala na kaming oras masyado, binibigay po talaga niya yung time sa amin, di ba? Para mapakita namin yung Sinasabi niya, this is your movie, so it has to look good. So, ibigay niyo na. Ano yung kailangan niyo ibigay. mahal na mahal po namin si Direk Chris. Next question is basic to say some Korean di ba, movie. Pinanood niyo ba yung original or lumayo kayo para hindi kayo ma-apektuhan yung performance? Ako po pinanood ko po kasi gusto ko malaman yung flow ng story. Kung maintindihan po yung characters deeply. Pero, ayun po, trinay ko po yung best ko na wag naman po gayahin yung original to a T. Kasi magkaiba naman po yung adaptation sa direct na copy. Yun po yung challenging part for me kung paano ko po ipoportray in a Filipino way si Sarah. And I think it paid off naman po kasi inaral ko po siya talaga. I did my homework. Grabe. Ako po, hindi ko po talaga siya pinanood. Parang, nung pong sinabi na gagawin po namin to, sabi ko hindi ko po papanoorin. Kasi wala naman po akong linya dito, so gagawa po ako ng sariling version ko ng Werewolf. Tsaka, Song Joong Ki na po yun eh. Hindi ko naman po kayang gayahin yung kanya.
Tsaka pag ginaya ko po yun, parang hindi maganda yung kakalabasan kasi siya yun eh, ang galing niya eh. So gumawa po ako ng sarili kong version. Hindi ko po talaga siya pinanood para makagawa po ako ng sarili. Yung iba nga po characters nung una hindi ko kilala. Kasi nga, hindi ko po siya pinanood. Nung binasa ko na po yung script, doon ko po siya mas naiintindihan. Yun po. Okay, thank you and Thank you congratulations. po. Thank you po. Okay, maraming salamat po. Ngayon naman pakinggan natin from Philippine Star, Alan Policarpio. Hello, good afternoon, Robin and Angela. So na-mention kanina nga na yung character ng Robin, kasi not much lines, you have to rely on physical acting. So para sa iyo, how did you express yourself? Or parang mas, do you do it more on your facial expressions, dating ba sa katawan? Ano po, parang yung gusto ko sabihin kay Sarah na lagi ang tinatatak ko sa utak ko. Yung parang ulit-ulit ko siya sinasabi tapos hindi ko siya ma-explain eh. Parang yung mata po mismo yung pinagsasalita ko na sobrang hirap po para sa akin. Bago ko lang din po siya natutunan. Tapos yung galaw ko po, malaki. Sa galaw ko po talaga kinakausap talaga. Parang yung mismo tayo ko, may sarili akong, may kakaiba akong tayo na nakaganon, nakaganon. Parang ganun ko po siya kausapin talaga. Yun. And for Angela, pag ba nakikipag-scene ka with Robin, parang may mga cues ka ba na hinihintay or parang may mga gestures pa siya na pinapakita sa iyo na that tells you that ito yung in-express mo, ito yung gusto mong sabihin. I think po yung alam ko na gesture ni Boy is yung kapag nagbabawa siya, nanghihingi siya ng pets or a reward, parang reward for helping out. And they also say na parang sometimes action speaks louder than words. Doing this film, parang do you agree with that? And kayo ba as a love team, are there moments when you feel like not really talking too much or just blocking out the noise? Na mas okay yung silence? Yes po, sometimes actions do speak louder than words. Kasi if salungat naman yung ginagawa mo sa sinasabi mo, then it's really not true. Tapos, during shooting po with Robin, nakikita ko po talaga sa kanya si Boy. Because every time nag-act kami, para talaga siyang walang alam sa buhay, parang hindi siya marunong magsalita. Tapos, maaawa ka talaga sa kanya. You would feel the responsibility to try and teach him, to try and help him. Tapos, yun yung nararamdaman ko po sa actions ni Robin. And it helps me, it makes my work so much easier. Kasi dahil sa physical cues niya and sa actions niya, mas naitatawid namin kung ano yung gusto namin ipakita, iparating. Oo, parang mas mas actions. Kasi yun lang yung yun lang po yung way para makausap ko siya. Yung amo ko si Sarah. Kaya parang pinapakita ko more on actions. Pero in real life, kayo ba sa love team may mga unspoken, parang gestures, signs ba kayo, parang kayo lang nagkakaintindihan? Ako po palagi. Palagi pag nagtitigan na kami ng gets na namin yung isa't isa. Tititigan ko lang po yung gets na niya yung sinasabi ko. Sa isip ko. Tapos bigla na lang kami tatawa. Lagi po kami ganyan. Ikaw, Angela. Ganun po, parang sobrang comfortable na namin sa isa't isa. Sobrang close namin to the point na isang tingin lang, alam na namin kung ano yung iniisip. Memorize na po namin yung isa't isa. Opo. Okay, thank you. Thank Thank you you po. po. Salamat. Thank you. And please allow me to correct myself. Mr. Alan Policarpio is with the Inquirer. Apologies po for the error. Okay, now moving on. Let's hear from Nurse Amo from GMA Entertainment. Hello, good afternoon. Hello again. Sundan ko lang yung na-mention kanina about hate comments. Paano nyo, kasi may kasabihan sa showbiz na once na nakakuha na kayo ng mga hate comments,
nandun na kayo, naka-arrive na kayo. Pero personally, kayo, paano niyo sila tinake and naka-apekto ba yun sa performance niyo or personally sa outside showbiz naka-apekto ba yun? Noong 2025 po, early 2025, I didn't get a lot of hate comments. Sobrang bihira lang. And then, middle of the year, it started coming in. And nanibago po ako. Hindi po ako sanay na nakakita ng hate comments. So, nag-reply po ako, nag-react ako. And it really deeply affected me and my mental health. Tapos, towards the end of 2025, I kind of learned how to accept it and take it as it is because some people are really not gonna like you. You're not always gonna be someone's cup of tea. Tapos, during shooting, I was bashed a lot. Tapos, ito yung time na hindi naman po ako nagbabasa talaga pero I couldn't stop reading. Parang, ayaw tumigil ng brain ko. I wanted to read, I wanted to know what they were saying about me. And I was in the dressing room. I was just crying for 2 hours straight, reading all those hate comments. It really got to me. And then, after that, it was time for us to shoot again. And then, I realized na it helped kasi nung eksena na po namin, lumabas na lang siya. Wala pang action. Pero, I think that's the only positive thing I can take from that because hate comments, they're everywhere today. They're so normalized. Dahil nga, people can just easily hide behind fake profiles, dummy accounts. Parang they can't really take accountability for the things they say online. It's hard to track them down. So, they just feel free to throw whatever words they want to say. And what I can say about that is, even though we don't see your faces and you're hiding behind those pictures, just know that God is always watching you. And lahat may balik. So, yun lang. How about Rob? May personal experience with hate comments? Ako po, noong una sobrang na-apektuhan po ako sa hate comments kasi binabasa ko sila palagi. Palagi po ako nagbabasa ng mga comments. Pero nung bandang huli po, natutunan ko na parang mas healthy na huwag na lang basahin. Tapos, dito po sa movie, parang pinag-usapan namin ni Angela na gagawin namin yung best namin dito. Ginawa namin inspirasyon yung mga haters talaga namin. Totoo po, ginawa po namin silang inspirasyon dito sa pelikulang to. Parang kahit ano pong sabihin nila sa amin ng paulit-ulit, wala po kami ibang gagawin. Hindi po kami babawi or anything. Hindi kami magre-reply. Ginalingan lang po namin sa pelikula. Binigay po namin yung best namin. Very nice. Based sa trailer, talaga naka-deliver naman kayo. Yun nga na-mention nyo rin na gusto nyo magkaroon ng acting award. Sa ngayon, paano nyo i-relate yung sarili nyo as actors? And meron pa kayong mga, or nanonood pa kayong mga previews, yung mga unang-unang acting projects nyo, and meron pa kayong mga cringe moments? For me po, marami po akong times na hindi ko kayang panoorin without cringing. Kasi I can't believe na I did that and I can't believe na I let it happen. I know I could have done better. Siguro po kasi I always set the bar higher for myself. Gusto ko po mataas yung standards ko para sa sarili ko. And pero nung time na yun talaga, sa mga previous kong acting, hindi talaga ako masaya, hindi ako satisfied. Tapos sa movie na to, Specific project pa kung ano. all of I'm not happy because I know that I could have done better. Yun lang po yun. Pero this project po, binigay ko po talaga, I feel like I stripped myself naked. Parang binigay ko na lahat ng kanya kong gawin. And even though ginawa ko yung best ko, meron pa rin maliit na nagsasabi sa akin na parang small voice na, what if hindi enough yung best mo? So I still have some self-doubt. Pero I can confidently say na siguro 8 out of 10.
Mga 8.5 or Ako po mga 7. Kasi madami pa po ako matututunan talaga. Sa totoo lang. Marami rin po akong cringe moments. Kaya sa totoo lang po yung mga nagawa ko pong serye before, hindi ko po sila pinanood. Hindi ko po pinapanood yung sarili ko. Parang nakakita lang po akong clips sa TikTok, ganyan. Yun po, minsan po nakikringe po sa sarili ko sa mga nagawa ko before. Lalo sa Putya, sa Drake, mga yan. Pero, dito po parang dito sa movie na to, kailangan wala siyang cringe. Kasi wala naman akong dito eh. Wala naman akong kaalam-alam. Diba? Kaya parang mas madali po siya sa akin, hindi ako nakikringe dito sa movie. Yun po. Thank you and Thank you po. congrats. Thank you so much. And our press conference will end with our final batch this afternoon, consisting of Richard Paglikawan, Sab Santos, and finally Erwin Ogawa. Ngayon, from Lionheart TV, pakinggan natin si Richard Paglikawan. Hello, congratulations Robin and Angela. Happy New Year. As a love team, gusto kong malaman yung naging dynamics nyo, especially yung ginawa nyo tong movie na to. Paano ba si Robin and Angela nung nag-start kayo dito sa movie na to? Siyempre, hindi naman sa lahat ng pagkakataon magandang good yung isa. Paano nagko-complement kayong dalawa? Share kayo ng mga instances na nangyari. Tama po kayo. Hindi naman po all the time happy. Sometimes there are instances na nagkakatampuhan or may misunderstandings. Hindi po talaga maiiwasan. And nung shooting po, may time na sobrang down talaga po ako. Tapos si Robin, sabi niya po sa amin, huwag kang ma-down kasi movie natin to, kailangan galingan natin. So actually cheer up niya po ako. And yun po yung maganda po sa amin as a love team, is that we don't bring each other down. Kumbaga when somebody is down, we try and help them po. Kasi napapansin po namin na halata kasi kapag hindi okay, halata. Tapos like, may problema ba? Okay ka lang ba? Simpleng ganun lang. Okay na po sa amin. Kaya ba? Ganun. Pwede kayo share. Parang sa shooting namin, pag nasa eksena po talaga kami, hindi kami nag-uusap. Parang pinaparamdam ko talaga sa kanya na, werewolf ako. Hindi mo pwede kausapin kung paano mo ako kinakausap. Minsan nga po pag pag nakalagay yung extension, nagtitira pa po niya, ang cute-cute mo, ginaganon niya, ang ganyan lang po ako sa kanya. Parang sinasanay ko po siya na na werewolf talaga ako. Wala siyang Oo, na wala akong alam sa mundo, na hindi ko siya naiintindihan. Ganun po. And eto, siyempre sa 14 na yung showing. Ano pa ba yung gagawin ninyo for promotions, maliban siya sa mga mall tours? May mga special na personal pa kayong effort to promote yung I think yung pinaka-personal na effort po namin is always showing up no matter what. Kung pwede lang po mag-work everyday, mag-work po kami everyday because we really love doing what we're doing. And tomorrow po, kanyari meron po kami TV5 na guest. Simula po yun ng call time 4 a.m. hanggang gabi po yun. And that's something we commit to. That's something that we want to do talaga. So that we can push the movie kasi hindi po kami kilala, we're newbies and we want people to know that there's a good movie here that you can watch. Yes. Para yun nga po sa mga mall shows, kahit everyday po yan, kahit hindi na po kami magpahinga, gagawin po talaga namin lahat para ma-promote namin yung pelikula namin. Yan po.
Thank you and congrats. Good luck sa movie. Thank you Thank you po. po. Thank you. Okay, thank you so much. Ngayon naman, our TikTok content creator coming over to you, Sab Santos. Hello, good afternoon. Hi. So, dun sa movie kasi, si Boy, hindi siya nakakapagsalita. So, his love language is more an act of service, right? While si Sarah naman is words of affirmation kasi tinatawag niya si Boy na good boy. But in real life, based on your experiences with each other, what do you think is the other person's love language and why? For me po, I think yung love language ni Rap is physical touch. Ikaw, act of service. Ako? Hindi, physical touch too. Oo. Physical touch, pati gift giving. Parang gusto ko po kasi lagi ako nakadikit kay Angela. Wala lang, parang mas masaya po ako pag lagi kami magkasama. Ano mo nasabing acts of service? Lagi naman eh. Magkasalit lang ako. Ito na yung binapadala mo akong prutas, gamot, kung ano-ano. Yun po. And then, my next question, during the mall show in Pampanga, you gave Angela flowers, and then a lot of people are asking, is there a specific reason bakit sa Pampanga? Kasi it's your hometown, and then nanonood yung pamilya mo. And then for Angela, how was it nung naka-receive ka ng flowers? Kasi special na, ano yun eh, parang a surprise, and then nandun pa yung pamilya. What did you feel during that time? Ito po yung first time that I received flowers from Rab. So, gulat na gulat po ako kasi syempre, it was in Pampanga. Doon po yung family niya. First time ko po makita yung eldest brother niya. And doon po yung mga niece niya. Almost his whole family. Tapos, hindi ko po alam bakit bigla siyang lumabas with the bouquet of flowers. And hindi ko alam ano pong i-react ko. Sobrang nagulat lang po talaga ako. Hindi ko in-expect. Kaya po pala nung sinasabi ko, huwag ka umalis kasi unang part po ako sa kanta, tapos siya naman po next. Tapos sabi ko, huwag ka na umalis. Sabi niya, di babalik ako. Ngayon pala may pakulo siya. Ako naman nun, kabang-kaba ako. Kasi parang first time ko magbigay ng flowers sa babae. Gusto ko lang po siyang bigyan. Na-miss ko siya. Gusto ko siyang bigyan ng flowers. Gusto ko siyang bigyan ng something nung araw na yun po. And then for my last question, this is for Robin. Maraming naka-notice on the changes in your social media account, the way you post, sa mga song choices, and people are saying na nasa lover boy era ka na. Sa tingin mo totoo yun? Opo. That's all. Thank you. Thank you po. Ang bilis, no? Opo! Yes. Okay, and our final set of questions will come from Erwin Ogawa from Anong Ganap. Yes, lapit na. Yes. Congrats in advance. Okay, so first I want to commend yung OOTD nyo for today. Grabe pang premiere night na yung mga pang-red carpet nirampahan nyo ngayon. So, sinong pwedeng masalamatan sa inyong outfit for today? Thank you, Mira Lau, Carly, and Edge. Thank you so much po. Thank you, Styled by Ryuji and Mikey Arcano. And kay Angela, last December na-meet mo one of her idols, di ba? Si Nadine. So, Opo. how was the experience? Kamusta? Grabe, parang feeling ko, parang lumulutang po ako. Hindi ba ako nakabukod? Nung na-meet ko po siya, parang, kasi nung fangirl niya po ako, I was only 10 or 11, 12, ganyan. Hindi pa po ako pwedeng lumabas or punta sa mga mall shows. Hanggang online lang po ako taga-repost, taga-tweet, ganyan. Hindi ko po nakikita in person and nakikita ko po siya before nung nag-training kami sa P-pop. Dumadaan lang sila real quick. Kasama po si Okay lang yan. 2018 pa naman po daw. So, matagal na po. And nahihiya po kami magpa-picture kasi nagmamadali po sila. So, saglit na parang 3 seconds lang. Or nakikita, parang sulyap lang talaga. Tapos, sobrang saya na namin. The entire day, kinikilig po kami P-pop girls. Tapos, nung nakita ko po siya and nakausap ko po siya like, ng personal, grabe po kinikilig po talaga ako. Sobrang saya ko na parang, hindi finally. Same blessing.
Oh my gosh! So nung LMFF po, we had the same makeup artist and we were in the same hotel room for like a few minutes because I really wanted to start small talk. Gusto ko talagang i-approach and be friendly. Pero sobrang nasa starstruck po ako. Nakaganito lang ako. Nakagano lang po walang lumalabas na words. I wanted to say hi. Kung sobrang sa starstruck ako talaga, ako po parang nung nakita ko siya sa premiere night po nila, magpa-picture po ako sa kanya, tapos wala na akong masabi. Tapos nagkita po kami ulit, pababa po kami para dun sa red carpet. Nasa elevator siya, nagpo-photoshoot. Tapos nag-hi po siya sa amin, binabati po niya kami, nakaganyan lang ako sa kanya. Tapos papasok po ako ng elevator na ako, gano'n ako. Nakatingin lang ako sa kanya gano'n, nakabukas yung bibig ko. Sobrang stunned po namin both. Pag nakikita ko siya talagang nasa-shock po ako sa kanya. Sobrang ganda, sobrang bait, sobrang approachable. Sobrang lahat humble. na- Sobrang humble. Ako si Angela, may natin moment, may ganun ka rin ba natin sa ibang artist o hindi mo pa nagagawa or may pangarap ka pa maging ganun na starstruck moment? Meron ba? O yun na rin yun. Part na rin Yun po yung pinaka ano, tsaka yung may vice talaga. Di ba childhood crush mo si Sinat? Kaya Oo. parang sobrang... Pareho pala kayo. Oo, sobrang crush ko rin na din. G ba kayo mag-revive ng any naging Opo, projects? opo. Diary, di ba? Super sikat din natin. Dami, di ba? Pero, Pero po parang ano po nila yun Tatak na nila yun eh. Parang untouchable na yun eh. Untouchable na po. Untouchable na yun. no? Pag ginawa po yun, baka magpapalala. Okay yan. Marami pa yan. Marami pang projects. Okay. So last question. Sa tingin nyo, ano yung pinaka-sikreto ng pagiging successful lab team? Last question. Successful lab team. Ano yung tiwala nyo sa isa't isa. Yes. Yun po yung pinaka ano, kailangan nyo. Kailangan may tiwala po kayo sa isa't isa talaga. Kasi wala pong maniniwala sa amin kundi sinabi lang namin. And we support each other that way. Tsaka honest po kami sa isa't isa palagi. Kapag may hindi kami gusto, kapag may gusto kami, we say it and healthy communication. Pinapakita, palibawa po, nagtatampo ko, papakita ko talaga sa kanya, pag-usapan namin. Diba? Papalambing lang po siya. Thank you guys. Thank you. See you around. Okay, and that ends our press conference for today. Maraming salamat po to our dear friends from the press for joining us. Ngayon naman, let's give the floor over to Angela and to Rabin to invite everybody. Don't forget, we are live streaming online. Okay, so alam ko marami kayong ipopromote, guys. Simulan muna natin ang Werewolf Boy projects. Ano ang inyong mga premiere, mall shows, and everything. Tomorrow po, we'll be guesting sa TV5 show. So, abangan niyo po kami from morning shows hanggang evening shows po yan. Tapos po, premiere night po namin sa January 12. SM Mega Mall, Mega Cinema Mall. 2 at 6 p.m. Wow, memorize mo ha. Malapit na din po yung showing namin sa January 14 na po yan in cinemas nationwide. Alright, okay. So meron tayong mga mall shows. Panggitin ko lang isa-isa since marami tayong supporters na nandito. January 9 mall show sa Gateway. January 10, SM Fairview. January 11, ticket selling at SM Grand Central and mall show at Ayala Malls Feliz. At syempre, nabanggit nga po nila, January 12 ang ating premiere night. Meron din silang theater tour. January 14, 15, 16, 17, and 18. Grabe, punong-puno ang thank you, Lord. schedule. Thank you, Lord. At syempre, meron din kayong international premiere, hindi ba? Sa UAE. Ay, Hindi mo alam. Yes, Grabe. po. hindi pa po. O, diba? Great surprise. So, meron coming soon. Please, abangan po ninyo ang announcement sa ating social media pages. Alright, after a Werewolf Boy, na meron din UAE International Premiere, ano ba ang inyong upcoming projects na gusto nyo i-share sa atin? Mutiana Section E po, Book 2, meron na po sa Viva 1 and Of course, abangan niyo po ang season 2 ng Jane Kama, which is dating Alice Perez. And also, meron po kaming bagong original anthology series. Malapit na po yan. Sana